Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking channel guys. At today in this video guys, pag-aaralan naman natin is related pa rin sa variable, yung tinatawag natin na constant variable. Okay? So kailangan natin itong maintindihan since we're talking about variable dun sa previous video natin guys. Okay? So ngayon, para ma-demo ko sa inyo at mapaliwanag ko na ng maayos guys, without further ado, open na natin yung compiler na gagamitin natin. Okay? So as you can see, naka-ready na yung aking Java boilerplate dito. Tapos maglalagay na lang din ako ng comment sa taas. Diyan natin lalagay yung title ng ating topic for today. So, ang topic natin is constant variables. Ayan. So, ano ba ibig sabihin ng constant variables? Ayan. So, unahin natin yung paliwanag. So, maglalagay ako dito ng another comment. So, pag sinabi natin guys na constant variable, Tagalogin na lang natin, yung value niya ay cannot be, baba tayo, change once assigned. Yan. Okay? Once na ma-assign mo yung value, hindi mo na siya pwedeng palitan. Ang alin? Yung value. Ganon ang ibig sabihin ng constant variables. So, para maintindihan natin, pakita ko sa inyo yung normal na variable guys ha. So for example, ito 'di ba yung nakaraan sa previous video natin, gawa tayo ng isang variable dito. Sabihin natin string variable, ang pangalan is sabihin natin name. Ayan, yun yung pangalan ng variable, yung name. Ang value niya is Mark. Ayan, si Mark na naman, grabe. Oh. So as you can see dito guys, nag-initialize tayo ng variable. String variable na name, yung pangalan ng variable. Tapos ang value is Mark. Okay? Ito normal na variable to. So, ngayon guys, isi-system out to, okay? System out that print line. Tapos, lalagay natin yung name. Ayan. Then, end of the statement. So, anong ginagawa natin? So, ipiprint natin siya ha. Tignan natin, iraran natin. So, dapat makukuha natin yung salitang mark or yung value na mark. Ayan, nakuha ninyo, lumabas yung mark. So, ito guys, ito ay isang normal na variable, string name. Okay? Ngayon, pwede ko siyang i-reassign. Meron tayong tinatawag na reassign. Ano yun? Kumbaga, we're going to use the same variable, yung name, ito pa rin, pero papalitan natin yung value. Gagawin nating si John. Okay? Then end of the statement. So basically, ang ginawa lang natin dito guys, ang tawag dito is reassigned. Okay? Reassigning value. Ayan. Okay? Nagre-reassign tayo ng bagong value dun sa variable. Kung yung una, nung in-initialize natin siya, ang value niya is Mark, tapos pinrint natin, di ba? Nag-display yung Mark. So ngayon naman, i-reassign natin. Papalitan natin. Gagawin nating si John. Sige nga, i-run natin. So ikakopy ko lang to. Piprint natin ulit pagkatapos natin mag-reassign. Tignan natin kung talaga bang mapapalitan. Again, yung una nating dineclare is si Mark. Okay? Yung value ng variable na name. So, piprint natin. So, magpiprint siya. So, ibig sabihin yan guys, dapat magpiprint siya ng Mark. Tapos, pagdating sa ikalawang print, hindi na Mark yung lalabas. Si John na. Bakit? Kasi ni-reassign na natin. Pinalitan na natin yung value ng name. So, i-run natin ngayon. So, run natin. Ayan. Nakita ninyo, yung unang display si Mark. Eto yun. O, yan. Tapos, pagdating sa ikalawang display, using the same variable guys, pinalitan natin yung value na yung John. Okay? So, nung pinrint natin siya, John na yung lumabas. Kahit na, same variable pa din. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So, malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. Balik na tayo sa tutorial. Ibig sabihin yan guys, yung normal variable, pwede natin siyang palitan ng value. Ang tawag doon is reassign. Okay? Pwedeng ma-reassign yung value. Ngayon, pag sinabi natin constant, ayan, constant, yung value niya ay cannot be changed. Hindi na pwedeng palitan. Once na ma-assign o once na ma-initialize natin siya or ma-declare natin yung value niya, hindi na natin pwedeng palitan. Okay? Paano ba gumawa ng constant na variable? So, buburahin ko to ulit. Okay? Balik tayo sa empty. So, pag gagawa tayo ng constant na variable, guys, gumagamit tayo ng salita or nung word na final. So, lalagay ko na lang dito sa ating comment. Ayan, yung salitang final, yan yung ginagamit natin. Kumbaga, ito na yung final value. Hindi na to pwedeng palitan or hindi na pwedeng ma-reassign. So, paano gumawa ng constant variable? Sisimulan natin sa salitang final. Okay? Pagkatapos ng final, lalagay ngayon natin yung variable type. Kung ano yung data types. So, diba, string yon kasi name eh. So, string. Tapos yung variable name. So, palitan natin, sabihin natin yung palayaw ulit. Nag-declare ako ng isang variable, nilagyan ko ng final. Ibig sabihin, constant yan kasi final yung nilagay mo. Tapos, isa siyang string na variable. Bakit siya naging string? Kasi palayaw siya eh. So, palayaw yung pangalan ng variable ko. Therefore, lalagyan ko yan ng value. Yung value niya, sabihin natin si Mary. Yan. Okay? Ngayon, ipiprint ko si Mary. Okay? System out that print ln
ln, tapos parenthesis, i-print natin yung palayaw na variable. Pag pinrint natin to, dapat ang magdi-display yung salitang Mary, kagaya kanina. Ayan guys, nakita ninyo, nag-display yung Mary. Ngayon, susubukan natin siyang i-reassign, kagaya nung ginawa natin kanina. I-mention ulit natin yung pangalan ng variable. Ano yung pangalan ng variable? Palayaw. And then, lagyan tayo ng equals, i-reassign nga natin, subukan nating palitan yung value. Gawin nating, si Jen. Gawin nating Jen, then end of the statement. Ngayon guys, kakopy ko na lang to para hindi na ako mag-type. I-print natin ulit yung salitang yung variable na palayaw. Tignan natin kung magpiprint ba yung Jen. So, anong ginawa natin? Nag-reassign tayo ha, yung palayaw na variable dun sa bagong value na Jen. Kahit na yung variable natin is final. Tignan natin kung gagana. So, nung niran ko guys, nakita ninyo nagkaroon ng error. Sabi niya, cannot assign a value to final variable palayaw. Diba? Nakuha ninyo? Bakit hindi natin pwedeng i-reassign? Kasi nga guys, siya ay isang constant. Okay? Nakita ninyo may nakalagay na final. Okay? Constant variable yan. At ang isang constant variable, yung kanyang value cannot be changed once na ma-declare na natin or ma-assign na natin. So kung Mary, yung magiging value ng palayaw na variable sa declaration or sa initialization, hanggang matapos yung program, yan na yung magiging value niya. Hindi na natin yan pwedeng palitan. So yun yung tinatawag na constant variable. Ngayon, kung gusto mong palitan yan, edi gawin mo siya yung normal na variable lang, tanggalin mo yung salitang final. Ayan. Kasi pag nilagay mo yung salitang final, magiging constant yan. Nakuha ninyo guys. So ngayon na naintindihan na natin yung principles ng constant variable, alamin natin yung iba't ibang rules ng constant variable. Naintindihan namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. Okay? So yung first rule, nakita na ninyo yung first rule, kailangan maglalagay tayo ng final na word. Okay? Bago natin i-declare yung variable natin. So ganun pa din naman, lalagay mo pa rin yung variable type, yung variable name, at saka yung value. Dinagdagan mo lang ng word na final. Okay? Yan yung first rule natin. Second rule, so pag sinabi natin ang variable ay constant guys, or kung gagawa tayo ng constant variable, kailangan na natin agad bigyan ng value or give value. Yan, parang yung give value a time of declaration. Parang politics ha. So bakit merong a time of declaration? Kasi guys, kung naalala ninyo, meron tayong tinatawag na declaration at saka initialization. Pinag-aralan natin on previous video. Pwede mong i-declare yung variable na wala pang value. Pero pag initialize, kailangan may value na agad. Okay? So sa constant guys, hindi pwede na pag gusto mo na yung variable mo is constant or final, kailangan hindi lang basta declare. Mag-i-initialize ka na kaagad ng value or mag-give ka na kaagad ng value dun pa lang sa moment na i-declare mo siya. Okay? Hindi siya dapat declare lang pag constant yung variable. Kailangan meron na agad siyang value. Nakuha ninyo. Another rule. Ano pa yung isang rule? Sinabi ko na to kanina. Cannot be reassigned. Okay? Kasi yung mga normal na variable, pwede siyang i-reassign. Kumbaga, pwedeng palitan yung value. Pag constant, hindi pwede. Yan ang isa pang rule. Alam na natin. Ano pa? So, kung mapapansin niyo guys, gumamit ako ng small letter, di ba? Pero usually, kapag ang ginagamit natin ay isang constant variable, commonly dapat talaga uppercase yung ginagamit natin na variable name. So, tandaan nyo yan. So, mas recommended na uppercase. Pero kasi ito, tutorial lang naman siya. So, gumamit ako ng small letter. So, lagi ko na lang dito yung best practice. Kailangan uppercase. Ano pa isang rule? Pag sinabi natin na constant variable, pwede kahit anong data types. Okay? So, baka isipin ninyo na, string lang yung ginamit niya. String lang yan. Hindi. Pwede rin guys yung integer, yung boolean. Pwede siya. Lahat. So, yung iba't ibang data types guys, pwede siya maging final or constant. Kung ano yung kailangan mo. So far guys, eto lang naman yung mga rules ng ating constant variable. And pinasadahan ko lang to kasi along the way guys, marirealize nyo rin kung bakit natin siya pinag-aralan, kung gaano siya kahalaga. Okay? So, I hope may natutunan kayo guys. And gusto ko lang din kayong i-remind guys kung meron kayong natututunan. Please wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na thank you idol. Ayoko nang ganun guys. Pinakamaganda guys is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa at yung kaalaman, yun ay galing
sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do guys, please don't forget to subscribe. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube namin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So, malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. See you on my next tutorial.